Isang mapagpalang gabi sa atin mga kapatid. Nandito naman po tayo sa ating patuloy na gawain bilang paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Ngayon po ay ang araw ng Miyerkules at patuloy po nating ibigay ang ating panahon sa panalangin dahil ito po ay mahalaga sa bawat isa at lalong-lalo na mabigyan natin ng kasiyahan ang ating Diyos na buhay. Binabati ko po ang lahat ng mga anak ng Diyos sa church ng DMC Montalban at Batasan. At lalong-lalo na po sa ating butihing pastor na si Pastor John Osorio kasama ng kanyang buong pamilya ay patuloy na ako ay nanalangin na gabayan ng Panginoon ang bawat isa sa atin at hindi tayo magsawa na lumapit sa Panginoon, na magtiwala sa ating Panginoon. Ako po ay nagagalak na magbahagi ng salita ng Panginoon sa gabing ito sapagkat ito ang panahon ng ating panalangin. So, patuloy po tayong humingi ng Panginoon sa lahat ng ating mga pangailangan. Kahit na ang panahon ngayon ay pandemya, pero hindi yun hadlang upang tayo ay manatili sa ating paglilingkod, sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. So ako po ay nagagalak na ang bawat isa sa atin ay handang makinig at handang tumanggap ng anumang mga pagpapala, biyaya na galing sa ating Panginoong Hesus. Dahil po ay ngayon ay araw ng Miyerkules at ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon. So, ang ating pong pag-usapan ay tungkol po sa panalangin. Kung paano natin gagawin ang mga bagay na kanais-nais sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Napakahalaga po ang panalangin sa bawat isa sa atin sapagkat ito po ang paraan upang tayo ay makalapit sa ating Panginoon at makahingi tayo ng anumang ating pangangailangan. Ngunit dapat malaman natin na ang panalangin ay hindi basta-basta na humingi lang tayo sa ultimong tao o karaniwang tao. Tayo ay humingi at lumapit, magtiwala sa isang Diyos na buhay, Diyos ng lahat ng bagay, Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay, maging ang mundong ito na ating kinatitirhan. Kaya narapat lamang na tayo ay manalangin. Ngunit ang panalangin ay kailangan po natin ito ng pananampalataya. Kailangan po ang paniniwala sa anumang mga bagay na ating hiniling sa ating Diyos. Napakahalaga po ang panalangin sa bawat isa sa atin. Alam natin na ang bawat tao na nandito sa mundong ito ay maraming klaseng pananampalataya. Iba-iba po ang ating mga doktrina o ang ating paniniwala sa Diyos. Kaya ang tao ay lumapit sa Panginoon sa pamagitan ng kani-kaniyang paniniwala. So, ibig sabihin na ang lahat ng tao ay lumapit sa Panginoon. Ang lahat ng tao ay humingi sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Ngunit ang panalangin ay kailangan ito ng pananampalataya. Pananampalataya sa isang Diyos na
buhay, Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay. At paano natin ito maranasan na ang bawat isa sa atin ay talagang kinalulugura ng Panginoon. Ang bawat isa ay tinanggap ng Panginoon, ang binigyan at binigyan ng Panginoon ng kasagutan ang bawat isa. So, kailangan na ang ating pananampalataya ay nandoon ang totoo na paghingi sa ating kinikilalang Diyos. Walang iba ang ating Diyos na siyang lumikha ng langit at yuta na lupa, at siya rin ang nagbigay ng kanyang pag-ibig sa lahat ng tao. Ngayon po ay pinamagatan po natin ang ating mensahe sa gabing ito ng panalangin may pananampalataya. At ito ay matatagpuan sa Santiago 5:15 na ang sabi po ay ang panalangin may pananampalataya ay bigay ito ng kagalingan at itataas at ibabangunin ang isang may sakit, at siya ay mapatawad sa kanyang mga kasalanan. So, paano po makahalaga ang panalangin sa isang tao na mayroong panalangin may pananampalataya? So, dito natin makikita na ang isang tao na may pananampalataya sa kanyang panalangin ay una ay siya ay mapagaling ng Panginoon. So, mawala ang lahat ng kanyang mga karamdaman, ang kanyang mga problema. So, alam natin na mayroon pong dalawang sakit ang kalagayan ng isang tao. Ito po ay sakit sa physical at spiritual. Ngunit, alin ba sa dalawa ang mahalaga na kailangang gawin ng isang tao o mabigyan ng lunas na ito ay bigyan ng pansin o halaga? So, kung titingnan natin ang mga sakit na physical, ito ay naramdaman ng bawat tao. Minsan ay hindi nakayanan ang mga sakit na malala, at ito ay nahantong sa kamatayan. Lalo na sa panahong ito, marami ang nabibiktima ng sakit, lalo na ang pandemya na naranasan ng mamamayan. So, dito natin makikita na ang sakit ay kailangan talaga ng gamot. So ngayon ay marami na rin ang nabakunahan, at dumami pa rin ang mga kaso ng virus na ito, o itong coronavirus, at meron namang bagong pangalan ng virus na ito. So kaya walang tigil ang paghahanap ng lunas sa sakit na tinatawag nating sakit na pisikal. At ano naman itong sakit na espiritual? So itong sakit na espiritual ay ito ang pagkilala na kung saan ang isang tao ay hindi makalapit sa Panginoon dahil sa mga kasalanan. So ang bawat isa ay
hindi natin masasabi na walang kasalanan. So ang lahat ng tao ay nagkasala mula sa kanyang pag-iisip, sa kanyang paningin at sa kanyang gawa. So yun po ay dapat po natin na maintindihan na ang bawat isa ay kailangan ng manalangin na may pananampalataya. So kailangan na gamutin ang anumang sakit, lalo na ang espiritual na bagay, na espiritual na mga karamdaman. So ang lunas po nito ay kailangan natin ang panalangin na may pananampalataya. Kung sakit sa pisikal man ito, karamdamang pisikal, o sakit o karamdamang espiritual, ay kailangan natin ang panalangin. Sapagkat ang Diyos ay espiritu na siyang pumaloob o manahan sa bawat isa, na siyang magbigay ng karunungan sa bawat isa upang magamot ang mga karamdaman. So kung iisipin po natin o titingnan po natin, ang pinakamahalaga po na bagay o sakit na kailangan na mabigyan ng lunas ay ang karamdamang espiritual, sapagkat itong karamdamang espiritual ay humantong sa walang hanggang pagtitiis. Ito ay kailangan ng bawat isa na mabigyan ng lunas. So sapagkat ang sakit o karamdamang pisikal, ito ay pansamantala lamang at maranasan ng bawat isa. Ngunit ang pisikal, ang espiritual na karamdaman, ito ay panghabang buhay. Kaya dapat bigyan natin ito ng mas mahalaga na pansin. Ang ibig ko pong sabihin na ang epekto po ng karamdamang espiritual ay ito po ay hahantong sa kamatayan, na kung saan ay tinatawag nating impyerno. Kaya dapat ang kasalanan na siyang dahilan ng karamdaman ng isang tao sa kanyang espiritual ay kailangan na mabigyan ng lunas o mapagaling. So ang ibig sabihin nito ay magkaroon ng kaligtasan. At alam natin, mga kapatid, na tayo ay ligtas na sa mga karamdaman, sa kasalanan espiritual, sapagkat tayo po ay nanampalataya, nagtiwala, tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo na siyang binigay ng Diyos Ama para sa ating mga kasalanan. Kaya ang sabi ng ating text o sa salita ng Panginoon sa Santiago 5:15, na ang lahat na mapagaling ay babangunin o patayuin ng Panginoon. So ibig sabihin, sa darating na panahon na siyang pangako ng Panginoon sa atin, ay kanya tayong rise up into heaven, which is the place where we are together stay there, and heavenly realm na promise of God sa lahat ng kanyang mga anak. So ganun po kabuti, kagaling ang maranasan ng mga anak ng Diyos. At hindi lang yan, kundi mapatawad sa lahat ng mga kasalanan. So doon na natin masasabi na
we have the assurance of salvation. At yun ang pangako ng Panginoon. So, hindi na tayo dapat pa mag-alinlangan sa buhay natin. So, ibigay natin ang ating panahon para sa paglilingkod sa Panginoon. Mabigyan natin siya ng kasiyahan kahit sa panahong ito na hindi normal ang ating mga kilos, pero hindi yun hadlang upang tayo ay tumigil, hindi yun hadlang upang tayo ay mapigilan ng ating pagnanais na mabigyan ng kasiyahan ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kailangan na tayo ay lumapit sa Panginoon ng may pananampalatayang manalangin na may pananampalataya, sapagkat ito ay mahalaga at batid ng Diyos ang bawat isa sa atin kung ano po ang ating nararamdaman. So, kailangan po natin na ipaalam sa Panginoon. Tayo po ay magpakumbaba sa ating Panginoon. So, salamat po sa salita ng Panginoon na patuloy na nag-encourage sa bawat isa sa atin. So, patuloy po tayong manalangin na may pananampalataya sapagkat batid natin na tayo ay pinagaling na ng Panginoon sa mga espiritual na bagay. Meron na tayong assurance. So, tiyak na ang ating kaligtasan o ang binigay na pangako ng Panginoon ay nakalaan na. Ngunit sa ating physical na kalagayan ay makaranas tayo ng iba't ibang mga karamdaman, ngunit alam natin na ang Diyos ay meron siyang mga pamaraan kung paano ito mabigyan ng lunas. So, ang sa atin lang ay patuloy tayong manalangin na may pananampalataya sapagkat tayo ay pagagalingin, tayo ay babangunin ng Panginoon at patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Dahil ang tao ay sa simula ay nandun na ang kasalanan. Dahil po sa pagsuway ni Adan ay namanan natin ang kasalanan. Ngunit ang Panginoon ay binayaran niya ang lahat ng kasalanan. Our sins in the past, the present, and the future. Kaya pakibaka ang ating kalagayan bilang mga anak ng Diyos ay manaig ang biyaya ng Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay talagang makikita sa buhay natin. So, salamat po sa salita ng Panginoon na ating narinig. Naway patuloy na saliksikin natin ang salita ng Panginoon at mahalaga na ito ay ipamuhay natin. So, salamat po. Magandang gabi po sa lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong mga salita na ay pinahayag niyo po. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na patuloy na nandoon sa bawat isa sa amin, nanahan sa bawat isa sa amin. Lord, wala po kaming magagawa kundi ang lahat ng bagay ay idulog namin na may panalangin na nandoon ang aming pananampalataya sa iyo Lord, na magagawa mo ang lahat ng bagay. Salamat po sa gabing ito. Salamat sa mga kapatiran na nagbigay ng kanilang pansin, panahon upang makinig sa iyong mga salita. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.